Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Heso Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung papaanon tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuonan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan. Kung iligtas mo sila sa masama, hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung papaanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay hango po sa tinatawag nating priestly prayer of Jesus, kung saan dumudulog siya sa Ama upang ipanalangin tayo. Parang tayo, nananalangin po tayo sa ating sarili, pinapanalangin din naman natin ang iba. Pero sa pagkakataon pong ito, si Jesus mismo ang nananalangin para sa atin. Alam niyo po, ito pong tinatawag po nating mga cruise ship, no? Yung mga nagtatravel, nag-i-enjoy, nagpipilgrimage, para bang pagka nandun ka sa barko, ay okay na dahil kasing parang yun yung tahanan mo. Everything is well provided. Nandun lang lahat ng pagkain, maaaliw ka, mag-i-enjoy ka. Turing mo yun, parang bahay mo na. Pero kapag tinignan po natin, kahit po si Saint Therese, ang sabi niya po ay ito. Ang mundong ito ay parang isang barko, isang ship. Ito ang siyang magdadala sa atin sa tunay nating tahanan. Kaya naman, kapag tinitignan po natin ang mundo po natin, hindi po tayo mamamalagi rito, kundi ito po ay panandalian lamang at dadalin tayo sa tunay nating tahanan, at yan ay walang iba kung hindi ang tahanang inihanda ng Diyos sa atin.
Kaya napaka-esensyal para po sa atin, dapat tayong magbigay ng panahon sa pagkilala po natin sa ating Ama, sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Kasi sa pamamagitan po nito, mas lalong magiging matibay ang ating pakikipag-ugnayan at magiging karapat-dapat tayo sa pagtanggap ng Diyos sa atin. Alam niyo po, itong content po ng panalangin ng ating pong Panginoong si Kristo ay talagang binibigyan ng diin ang kanyang pagmamahal para sa atin. You can just imagine, alam po ng ating Panginoong Jesus na tayo ay maghihirap. Magkakaroon ng persecution. Bakit? Pero ang sabi niya, Ama, ingatan mo sila dahil sila ay hindi para sa sanlibutan. Pero hindi ko ninanais na sila ay alisin mo sa sanlibutan. Ano po ang pakahulugan po nito? Pinakikita po sa atin na bagamat tayo hindi taga rito, tayo po ang siyang maninindigan upang magpahayag, upang mag-testify, mag-witness na tunay na tayo ay hindi taga rito. Sa papaanong paraan po? Sa pamamagitan ng pagiging tunay na lebadura, sa pamamagitan ng tunay na pagiging ilaw, tunay na pagiging asin. At ito po ang magbibigay diwa mismo sa ating pamumuhay dito. Tayo po ay tatayo bilang mga tunay na Katoliko, hindi diyan po tayo just magpipit in. Okay na to, Katoliko na ako, nagdadasal na ako, nagsisimba na ako. Kundi ang sinasabi po sa atin ay ito, tayo ay mamumukod tanging magpapahayag kung sino tayo dahil tayo ay mga Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon Father, consecrate them sa truth. Bakit po sa tinatawag po nating liwanag at katotohanan? Ano ba yung katotohanan na yan? Kasi kapag may katotohanan, makikita po natin that we will not be divided. Alam niyo po mga kapatid, mahirap po ngayon sa panahon natin. Bakit po? Kasi hindi mo alam kung ano ang katotohanan, hindi mo alam kung ano ang kasinungalingan. Dati-rate, name na natin, alam natin na nagsisinungaling yan, alam natin na hindi totoo yan. Pero ngayon sa social media, abay makakakita ka ng limpak-limpak na maraming kasinungalingan na ngayon ay tinatanggap ng karamihan sa atin bilang katotohanan. Kaya sa bandang huli, ano po ang nangyayari sa atin? We are divided. Bakit? Kasi pinaghati-hati po tayo ng kasinungalingan at hindi na natin napanghawakan kung ano ang totoo. Yung dating totoo, kasinungalingan na. Yung dating kasinungalingan, ngayon ay totoo na. Kaya naman bilang mga tunay na mananampalataya, tagasunod ni Kristo, at tunay na mimintuho sa poong Nazareno, maninindigan tayo kung ano ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang pangahawakan at ipaglalaban natin kahit na tayo ay nag-iisa. Matindi, malalim ang hamon sa atin. Ngunit isa pong bagay ang napakaganda. Magwawagi tayo dahil si mismo ang ating Panginoong si Kristo ang siyang mismong nananalangin sa atin. Wala tayong dapat ipangamba. Kasi sa araw pong ito, ang Panginoon na mismo ang nag-a-assure sa atin at nagsasabing, manindigan ka. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ang magpahayag ng katotohanan. Nga lang, human as we are, ano po yung nangyayari sa atin? Ang dami nating concern. Very busy tayo. Minsan yung pati yung katamaran, pakiramdaman natin, busy tayo. Wala ka namang ginagawa. Kaya naman, ano po ang sabi mismo at ano po ang matututunan natin kay San Isidro Labrador? Ang sabi niya po ay ito, mentras busy ka, dapat magdasal ka. Hindi mo pwedeng sabihin, Father, wala po akong panahon para magdasal. Kasi trabaho ko ng trabaho, ang dami kong ginagawa.
Pero ang sinasabi po sa atin, habang tayo po'y mas maraming ginagawa, mas dapat tayong nagdarasal. Bakit po? Kasi ang temptation, ang kasamaan ay darating sa ating buhay, minsan even in the guise of good. Minsan sa tinatawag nating entertainment. Minsan sa tinatawag nating, natatamad ako eh. Pero kapag dating po ng katotohanan, ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan gawin natin at iambag natin ang ating sarili. Parang sa first reading, ang ganda po ng pagbasa eh. Bakit po? Ang sabi po sa atin, mas mabuti ang magbigay kaysa sa tumanggap. Aba eh, mas gusto nating tumanggap kaysa sa magbigay. Pero sa katotohanan lang po, for sure, you will agree with me. At sasabihin niyong, Father, basta't meron na lang ako, okay na ako ang magbigay. Mas maganda po yung nagbibigay ka eh. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na pinagpapala ka, alam mo sa sarili mo na ang Diyos ang pumupuno sa iyong pagkukulang. Nga lang po, ang pinofocus po natin ay ang scarcity. Ang tinatawag nating pagkukulang. Baka pag nagbigay ako, hindi na kasya ang matitira sa akin, hindi na ako magbibigay. Mga kapatid, kapag ganito po ang ating pong mentality, paano po magkakaroon ng tinatawag na pagpapala ang Diyos sa atin kung ang pagpapalang tinanggap mo ay hindi mo ibinabahagi? Kaya ngayon sa araw nito, this gospel is reminding us sa tinatawag na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga naipon mo. Ang tunay na kayamanan ay ang mga ibinigay mo at ibinihagi mo sa iyong kapwa. Kaya naman sa buhay pong ito, tayo ay tinatawagan upang manindigan, upang magpahayag at mag-testify na tunay na tayong anak ng Diyos at ang ating tahanan ay ang tahanan sa langit. Amen.